So alam ko kaya nandito ka nanonood ng video kasi gusto mo matutong maggupit. So kung talagang gusto mong matuto, tama yung decision mo na manood dito kasi step by step kung ituturo kung paano yung tamang proseso ng paggugupit. So lalong-lalo na dun sa mga baguhan na gusto matuto. So disclaimer lang, hindi ko sinasabing perfect yung ginagawa ko. So ang mga barbero kasi ay meron kasing kanya-kanyang strategy. Meron kanya-kanyang diskarte sa paggugupit. Kaya iba-iba kami. So itong pamamaraan ko na to ay sigurado namang makakatulong to kahit papano. So kung talagang desidido ka, panuorin mo to. So sa una, gumamit ako dito ng guide number 2. Ayan, naka-closed lever. So ito kasi yung gupit na mid-taper. So sabi niya, ayaw niya na masyadong mababa yung gupit, sabi nung aking ginugupit. Ang gusto niya yung medyo mataas ng konti. So pero hindi naman masyadong halos di siya magkaiba dun sa low taper tapos mid taper. So konting diferensya lang to. So itong pamamaraan ko na to ay pwede mo rin namang subukan. So yan, 'di ba? Gumamit ako ng guide number 2. Ito yung step by step. Sanay ako sa ganitong pamamaraan. So gumamit ako ng guide number 2 sa bandang likod, ganyan. And yan, yung lever kasi, yung adjuster kasi is nilalaro lang yan. Pwede mo siyang i-open, pwede mo siyang halfway, pwedeng naka-close. Ayan. And then, pagkatapos kung gumamit number 2, gumamit ako ng guide number 1. So ayan, sabi ko yung close lever, open or halfway, pwede rin naman yon. So ikaw nang bahala doon. And pagkatapos ko gumamit ng guide number 1, ayan, gumamit ako ng 0 para maganda yung transition, 'di ba? Yun yung step by step. Gagamit ka ng guide number 2 para di masyadong manipis, hindi siya mabibigla. Gagamit ka ng guide number 1, medyo babaan mo na siya ng konti para maganda yung transition. Medyo numipis siya ng konti. And sa pinakababa, sa lower part, wag mo masyadong tatasan. Pwede kang gumamit ng 0.5 and 0. So yung 0 sa pinakababa lang, wag na masyadong itataas. Kasi kapag tinas mo, edi useless yung guide number 1. 'Di ba? Kasi tumaas na siya eh. Naging 0 pa rin yung guide number 1. So magiging manipis yun. So pulsuhan lang yan mga kabarbers, pulsuhan lang yan. Halimbawa kapag gumamit ka ng guide number 2, ang isusunod mo ay guide number 1. So yung transition, yung simula sa pinakababa sa 0 habang umaakyat, kumakapal. So ganun yun yung transition na tinatawag. So kapag nakita nyong okay na siya, ayan, malinis na, ayan, pwede na tayong overcomb, di ba? So ayan, suklay na yung gagamitin, tatanggalin natin yung kanto. Ako, ganun yung pamamaraan ko, ganun yung ginagawa ko. At syempre, hindi lang din naman ako ang gumagawa ng ganyan. So marami kaming gumagawa ng ganyan. So kasi sa sobrang tagal ko na nagugupit, ang dami ko nang nakasamang mga barbero. So paiba-iba talaga kami ng mga diskarte. Pero ang pinaka-importante kasi doon, yung client, yung masasatisfied yung ginugupitan mo. 'Di ba? Pagkatapos, maganda yung outcome. So pagkatapos natin sa likod, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, sa kabilang side naman tayo. So ganun pa rin, para hindi kayo malito. Gumamit pa rin ako ng guide number 2. Kung anong ginawa mo sa likod, ganun pa rin dito sa side. Gagamit ka ng guide number 2. Kung may 1.5 ka, pwede rin naman. Pero kung wala, rekta 1 na. Guide number 2. Pagkatapos mo ng guide number 2, medyo makapal pa yun. Gamit ka ng guide number 1. Medyo pababaan mo na siya ng konti. Huwag na masyadong tataas. Pagkatapos mo ng guide number 1, gagamit ka na ng 0. So yun. Ayan, 0 na yung gagamitin mo sa pinaka babang parte. Ayan. And syempre, kailangan pulsuhan talaga. Lalo na kapag 0 na yung ginagamit mo. So sa una talaga, lalo na kapag mga baguhan lang, talagang medyo mahirap talaga. Pero tiyaga-tiyaga lang. So ngayong panahon nga na to, mas advantage na yung mga nag-aaral pa lang maggupit. Mas napapadali yung pag-aaral nila kasi meron ng mga tutorial sa YouTube. So nung mga panahon ko kasi, nung nag-aaral pa lang ako, high school, as in wala pa talagang mga tutorial sa YouTube akong napapanood.
So wala pa rin naman akong cellphone nung time na yon. So talagang ang ginagawa ko, naghahanap ako ng mga client sa mga kapitbahay namin, mga barkada ko. Yun, ginugupitan ko. Dala-dala ko lang yung gamit. So tiyaga-tiyaga lang talaga. 'Di ba? Awa ng Diyos, natuto naman ako. And syempre, talagang magiging dalubhasa ka talaga kapag tumapak ka na sa barbershop. Nung una talagang kabado talaga ako. Pero pinilit ko. Paisa-isa lang, pinipili ko lang yung customer na ginugupitan ko. Yun. Kasi talagang yung iba kasi mga maseselan. So talagang lakasan lang ng loob. Pipili ka lang ng mga client na hindi maselan or pwede mo siyang kausapin na sabihin mo, Sir, di pa ako masyadong marunong. Okay lang ba na gupitan kita? Ganyan. Pwede naman yun. Pwede mong gawin yun. Or yung mga tambay-tambay doon, pwede mong gupitan. Yun. Okay lang sa kanila yun. So, nung mga time ko, ganun yung ginawa ko. So, yun lang naman, na-share ko lang naman sa inyo yung aking pinagdaanan nung nag-aaral pa lang ako sa paggugupit. Lalo na kung nung tumapak na ako sa barbershop, talagang may halong kaba. So, lahat yun, normal yun sa lahat ng nagsimula pa lang sa paggugupit. Pero habang katagalan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, mawawala din yun. Talagang magiging komportable ka na, masasanay ka na. So, eto na nga yung ginawa natin. Ayan. Pagkatapos natin gumamit ng guide, ayan, guide number 1, number 2, number 1, 0. Ayan, tapos nalinis na yung gilid. So, mag-shave tayo. Ayan nga, nag-shave na tayo. Yung pag-shave is kailangan magaan lang din yung kamay mo. So, masasanay ka na rin naman. Sa una talaga, ganun talaga. May mga time na medyo makakasugat ka. Pero, yung paghawak ng labaha is pinag-aaralan talaga yon ng labaha tsaka ng blade. So, pinag-aaralan yun. So, kailangan malambot lang yung kamay mo. Hindi masyadong mabigat kasi makakasugat ka. So, madali lang naman sa pag-aahit. And, pagkatapos mo siyang ahitin, malinis na. Ayan, titingin ka na lang sa tuktok niya kung kailangan bang bawasan. So, depende sa client kung gustong magpabawas or kung ayaw. And kung pag sinabi namang ikaw nang bahala, so tingnan mo na lang kung anong nababagay sa kanya. Medyo bawasan mo yung mga dulo-dulo, mga ganun. Ganun lang naman sa pagbabawas sa tuktok. Napakadali lang. So, ang importanteng gawin talaga ay yung sa gilid. Yung lilinisin mo yung gilid kung anong gupit niya. Kasi sa pagbabawas kasi is napakadali lang naman. So, tatanungin mo lang naman yung ginugupitan mo kung hanggang saan yung bawas, ganyan, anong klaseng bawas ba. Tsaka ito, paulit-ulit kong sinasabi mga kabarbers, kailangan kapag nag-aaral kayo, ang unang-una yung pag-aralan na gupit ay barbers. Para sa akin yun barbers talaga. Kahit na wag mo nang pag-aralan yung ibang gupit. So hindi ko sinabi na wag mo nang pag-aaralan. So pag-aaralan mo yun, pero sa mga susunod, kumaga parang i-priority mo yung gupit na barbers. Alam niyo ba kung ano yung barbers? Yung gupit na 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, yun yung barbers. So nagkakaiba na lang yun sa sukat, sa taas. So ganun yun. Kapag marunong ka mag-barbers, kapag na-perfect mo yung barbers, madali na lang yung mga ibang gupit na yon. Susunod na lang yon. Madali mo na lang magagawa yung mga ibang gupit. Maniwala kayo sa akin. So isipin mo mga kabarbers, kasi kapag marunong ka mag-barbers, perfect mo yung barbers, di ba? Malinis, maganda. So, yung mga ibang gupit, kayang-kaya mo na yun. Kayang-kaya mo, lalo na yung taper. Kasi may pagka-barbers yung taper, di ba? So, mas madali na yung taper. Tsaka pag nasa barbershop ka, talagang hindi nawawala yung gupit na barbers, lalo na sa mga estudyante, sa mga bata. Lalo na pagpasukan. So, yung mga sinabi ko sa inyo mga kabarbers is base sa mga naranasan ko. Disclaimer sa iba ha, kanya-kanya kaming diskarte. So di ko alam yung mga kakayahan nila. Kanya-kanya kaming kakayahan. So, sa panahon ngayon, sobrang dami ng magagaling. So, ito lang naman yung share ko sa inyo, yung aking kaalaman. So, sana meron ka na intindihan sa mga explanation ko, sa mga paliwanag ko, sa mga share ko sa iyo. So, yun lang naman mga kabarbers. Kita-kita tayo sa mga next video haircut tutorial. Salamat!